Breaking news. Nag-warning si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maaaring harapin ng Lebanon ang destruction tulad ng Gaza. Ang mga pahayag ni Netanyahu ay nagmula sa isang video message na tinukoy ang mga mamamayang Lebanese noong Martes, kung saan sinabi rin niya na ang Hezbollah ay mas mahina kaysa sa mga nakaraang taon. Naunang sinabi ng Israeli Army na tinarget nila ang top Hezbollah commander na si Hashem Safieddine, na inaasahang magiging successor ni Nasrallah sa isang airstrike sa Beirut noong nakaraang linggo, ngunit hindi pa alam ang kanyang kapalaran. Walang komento mula sa Lebanese armed group sa mga pinakahuling pahayag ni Netanyahu. May pagkakataon kayo na iligtas ang Lebanon bago ito mahulog sa walang katapusang digmaan na magdadala sa pagkawasak at pagdurusa tulad ng nakikita natin sa Gaza. Sinabi ni Netanyahu sa kanyang talumpati na tumutukoy sa pinagdaraanan na enclave na nasa ilalim ng walang humpay at marahas na kampanya ng pambobomba ng Israel sa loob ng isang taon. Ang patuloy na atake ng Israel sa Gaza ay nagdulot ng malaking pinsala sa teritoryo at pumatay ng hindi bababa sa 41,965 na tao ayon sa Palestinian Health Authorities. At halos lahat ng 2.3 milyong residente ng Gaza ay na-displaced kahit isang beses. Ang matinding babala ni Netanyahu ay dumating habang nag-deploy ng mas maraming troops ang militar ng Israel sa Lebanon at nag-utos sa mga tao sa mga southern coastal areas at sa mga lugar ng capital Beirut's southern suburbs na lumikas. Breaking news: Iran gusto na ng ceasefire. Tatalakayin ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang mga bilateral issues at pagsisikap na magkaroon ng ceasefire sa Lebanon at Gaza sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia noong Miyerkules, ayon sa isang matataas na opisyal ng Iran. Ang Middle East ay ilang araw nang naghihintay sa magiging ganti ng Israel dahil sa ginawang missile strike ng Iran last week na isinagawa ng Iran bilang pagganti sa escalation of war ng Israel laban sa Hezbollah na suportado ng Iran sa Lebanon. Si Foreign Minister Araghchi ay dumating sa Riyadh kahapon at bibisita din sa Qatar ngayong linggo para pag-usapan ng ceasefire. Ang pag-uusapan nila ay tungkol sa regional unity at cooperation para ma-secure ang peace sa Middle East, kasama na din ang ceasefire sa Lebanon at Gaza. Sinabi rin ng Iran sa ibang Arab states na ito ay nagwa-warning sa kanila na hadlangan ang pag-atake ng Israel kung ito ay dadaan sa airspace nila, dahil kung hindi, ang Iran ang makakalaban nila. Breaking news: Amerika na alarma sa gagawin ng Israel. Ang Iran's military power ay isang seryosong concern para sa US at Israel. Isang Israeli lawmaker ang nagpupush ng pag-atake sa Iran's energy facilities. Tinalakay ni CIA Chief William Burns ang mga concern tungkol sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Burns na hindi nais ng Israel o Iran ang all-out conflict sa panahong ito. Gayunpaman, nagbabala siya tungkol sa mga significant risks ng miscalculation sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi niya na ang Israel ay maingat na sinusuri kung paano ito tutugon sa pag-atake ng Iran. Nahaharap tayo sa totoong panganib sa further regional escalation of conflict. Ang Israel ay maingat na sinusuri kung paano ito tutugon sa pag-atake ng Iran noong nakaraang linggo, kung saan ang Tehran naglungsad ng 200 ballistic missiles. May potential para sa misjudgment. Ang Middle East ay isang lugar kung saan ang komplikadong mga pangyayari ay nagaganap palagi. Bagamat ang pag-atake ng Iran ay nagpakita ng ilang limitasyon sa Iran's military capabilities, hindi ito nangangahulugang ang mga kakayahang iyon ay hindi pa rin nakabubuti at isang bagay na kailangan isaalang-alang ng hindi lamang Israel kundi pati ng Estados Unidos, sabi ni Burns. Mukhang pinabilis ng Tehran ang kanilang nuclear program, ngunit tila hindi nagbago ang desisyon ng Iran na ipagpaliban ang aspeto ng paglikha ng armas. Naglunsad ang Iran ng 181 ballistic missiles na pinakamalaking pag-atake nito sa Israel noong October 1.
Matapos ang pag-atake, sinabi ng Israeli Prime Minister Netanyahu na magbabayad ang Iran sa pag-ataking ito. Inaasahan ng Tehran ang agarang pag-atake mula sa Israel habang tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang US intelligence ay nagmamanman sa Iran's nuclear program at ang pag-unlad nito. Ayon sa US intelligence, pinabilis ng Tehran ang kanilang nuclear program. Alam nyo ba na may bagong malakas na bomba ang Amerika na magpapalubog sa kahit sinong kalaban? Kapag nagkaroon ng giyera sa Indo-Pacific, isang katanungan ang maglalaro sa isip ng mga eksperto. Paano mapapabagsak ang isang Chinese aircraft carrier? Nakakagulat ang sagot sa tanong na ito at hindi inaasahan ng maraming military analyst. Nitong 2024 lamang, sa kasagsagan ng RIMPAC exercise, pinakita ng US Air Force ang kanilang bagong kakayahan na pwedeng magdikta ng laro ng digmaan. Ang kakayahang ito ay isang murang bombang ihuhulog mula sa pinakamalakas na bomber sa buong mundo. Sa sobrang lakas ng bombang ito, kaya nitong palubugin ang isang 39,000 tons na barko sa loob lamang ng ilang minuto. May smart bombing technology ang bombang ito, kaya hindi na kailangan ng gabay ng tao. Ang tawag sa nakakatakot na bombang ito ay quick sink. Naniniwala ang mga military strategists na kayang baguhin ng quick sink ang antas ng naval warfare. Pero paano nga ba ginawa ng US ang quick sink? At bakit takot na takot dito ang mga Chinese naval commanders? Ito ang mga tanong na ating sasagutin at uungkatin ngayon. Sa paglala ng tensyon sa Indo-Pacific, lalo pang naging mapagmatsyag at maingat ang mga magkalabang bansa at superpowers. At ngayon, mas naging prioridad ng mga bansa ang magkaroon ng paraan upang mapabagsak ang mga aircraft carriers na nagpapatrolya sa mga karagatan. Kahit pa noong Cold War, naintindihan na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na ang isang matinding komprontasyon sa Soviet Union ay madidiktahan sa pamamagitan ng labanan sa mga lupain ng Europa. Alam din ng Estados Unidos na ang komprontasyon sa China ay posibleng maganap sa lupain at kalangitan ng island chain bilang parte ng tinatawag na island chain strategy. Naiintindihan ng China ang stratehiya ng Estados Unidos, kaya naman tumutok na ang bansa sa pagpapalakas ng sea power. Nakadepende rin ang ekonomiya ng China sa maritime trade, kaya importante na makontrol nito ang mga choke points ng unang island chain. Dahil sa bagong layuning ito, pinalago ng China ang kanyang naval vessel lineup. Ngayon, mayroon ng 3 aircraft carriers ang China at tinatayang magiging 6 ang bilang nito pagsapit ng taong 2035. Ang bawat carrier ng China ay moderno at matibay. Mayroon ng tinatawag na catapult propulsion technology ang mga carrier, pandagdag sa firepower at pinsalang kayang idulot ng mga barko. Ngunit hindi madali ang pagpapatakbo sa mga barkong ito. Halos walang experience ang mga Chinese Navy men at hindi rin sapat ang lohistikal na kapasidad ng bansa. Hindi katulad ng US na talaga naman mayroong mga experienced staff at maayos na lohistikal na sistema. Isa sa mga bagong aircraft carriers ng China ay ang Type 004. Bagamat makabago ito at may sapat na armas, hindi nito kayang tumbasan ang operational standard ng carrier support groups ng Estados Unidos. Mayroong 11 aircraft carriers ang US, pero hindi ito lahat nakatutok sa Indo-Pacific. Ang ibang mga carrier ay nakaposisyon sa mga karagatang malapit sa Middle East at Eastern Europe. Umaasa ang China na magkakaroon ito ng naval superiority laban sa US, pero ito ay parang isang panaginip lamang. Handa ang US na tapatan ang agresyon ng China at gagawa ito ng makabagong paraan nang hindi kumukonsumo ng maraming resources. Sa Rim of Pacific o RIMPAC exercise, nakita ng buong mundo ang kapasidad ng US sa lahat ng aspektong militar. Pinakita sa RIMPAC ang AIM-174B missile, isang malakas na anti-ship missile na maihahalin tulad sa PL-15 missile ng China. Ang kaibahan lang ay kayang targetin ng AIM-174B ang mga target sa kalangitan, kalupaan at karagatan dahil sa isang modernong air launching system. Sapat na ang AIM-174B
para tamaan ang mga importanteng military assets ng China, lalo na ang mga base na malapit sa pampang. Kaya rin nitong palubugin ang mga Chinese ships at kapag nangyari ito, talaga namang maapektuhan ang pag-usad ng pananakop ng China sa Taiwan. Hindi lang ang AIM-174B ang nilunsad ng US Navy. Pinakita ng US Air Force ang USS Tarawa. Ang barkong ito ay may habang 820 feet at may bigat na 38,900 tons. Ginawa ito noong 1970 at na-decommission noong 2009. Ang USS Tarawa ay isang amphibious ship, isang uri ng barko na kayang suungin ang peligro sa karagatan upang mailapag ang libu-libong mga sundalo at ilang daang tangke at artillery sa lupaing sasakupin. Maraming kakayahan ang mga eroplano ng USS Tarawa, tulad ng Vertical Takeoff Landing o VTOL at Short Takeoff Vertical Landing o STOVL. Kaya rin itong magdala ng Tarawa ng mga malalakas na eroplano tulad ng F-35 aircraft na may kakayahang gumamit ng STOVL. Pero sa ngayon, nasa ilalim ng karagatan ang USS Tarawa dahil pinasabog ito ng mga sumali sa RIMPAC exercise. Gayunpaman, may Tarawa blueprint na ang Estados Unidos at nakita na ng mundo ang kaya nitong gawin. Iba't ibang armas ang nagpalubog sa Tarawa. Isa na rito ay ang AGM-158C LRASM subsonic cruise missile na pinakawalan ng FA-18 Super Hornet. Ang AGM-158C cruise missile ay may kakayahang abutin ang distansyang 200 miles at kasing lakas ito ng isang 1,000 tons na warhead. Smart missile rin ang AGM-158C at pwede itong paggalawin gamit ang remote guidance system. Hindi na nito kailangan pa ng gabay ng tao o maging ang gabay ng satellite. Malakas ang pinsalang dinulot nito sa Tarawa pero hindi nito napalubog ang malaking barko. Bagkus, tumulong sa pagbomba ang Australian destroyer na HMAS Sydney. Gumamit ng naval strike missile ang HMAS Sydney. Ang missile na ito ay dinisenyo ng Norwegian Kongsberg Defence and Aerospace Company, ang kumpanyang gumawa ng kilalang NASAMS Missile Defense System. Kayang abutin ng naval strike missile ang mga target na may layong 115 miles at mayroon itong 880-pound explosive warhead. Importante para sa Australia ang isinagawang missile test dahil pinakita kung paano depensahan ng bansa ang kanyang mga military at strategic assets, lalo na ang mga assets sa karagatan. Matindi ang pinsalang dinulot ng naval strike missile sa Tarawa. Pagkatapos nun ay lumipad na ang isang B-2 Spirit at pinakawalan ng quick sink bomb. Sinimulan ng Air Force ang quick sink program noong 2021 at naglalaro ito sa ideya ng paggamit ng JDAM bomb para targetin ang mga importanteng parte ng barko tulad ng itaas at ibaba ng waterline. Nagmadali ang US Air Force na buuin ang quick sink bomb system dahil na rin sa banta sa seguridad na hinaharap ng Estados Unidos. Dahil sa quick sink program, nagawang baguhin ng US Air Force ang mga armas nito. Isa sa mga upgrades na dulot ng quick sink ay ang JDAM nose plug modification. Sa pamamagitan ng nose plug, hindi nababanda ang bomba kapag tumama ito sa tubig. Isinagawa ang nose plug testing noong 2022 gamit ang isang guided bomb na pinakawalan ng isang F-15E Strike Eagle. Tinamaan ng quick sink bomb ang test target at mabilis itong nahati sa dalawa. Lumubog agad ang test target na isang cargo vessel. Alam ng mga opisyal at military strategists na mas epektibong gamitin ang quick sink bomb kaysa sa mga torpedoes. At dahil nanggagaling sa ere ang quick sink, mas mahirap itong iwasan. Mas malayo rin ang kayang maabot ng quick sink na pinakawalan mula sa isang eroplano. Sa RIMPAC exercise, ginamit ng US Air Force ang quick sink kit na nakakabit sa isang 2,000-pound Mark 84 bomb. May GPS guiding tail fin ang quick sink bomb na ito, kaya pwede itong magmaniobra patungo sa target. Bukod sa GPS, mayroon ring radar seeking technology ang quick sink, kaya maliit lang ang tsansa na pumalya ito. May infrared technology rin ang quick sink bomb, isang paraan upang matamaan ang pinakamahinang parte ng isang barko, dahilan upang mapalubog ito agad.
Nang matamaan ng quick sync bomb ang Terawa, mabilis itong lumubog. Namangha ang mga nakapanood ng demonstrasyon. Malinaw na ang mensahe. Mayroon ng bagong sandata ang US para pabagsakin ang mga malalaking barko. At ang sandatang ito ay hindi madaling matunton ng mga radar technology. Mas lalo pang mahirap tuntunin ang quick sync bomb kapag nanggaling ito sa isang B-2 stealth bomber. Sa ngayon, 19 lang ang B-2 stealth bombers ng Estados Unidos. Pero magkakaroon na ng B-21 stealth bomber ang bansa pagsapit ng 2030. Alam ng US Air Force na ang isang pulutong ng 200 na B-21 stealth bombers ay sapat na para takutin ang kahit na sinong kalaban. At ang mga stealth bombers na may kakayahang magpakawala ng quick sync bombs ay talagang malaking banta sa Chinese Navy. Ang isa pang magandang katangian ng quick sync ay ang mababa nitong presyo. Kahit na ang B-2 Spirit ang pinakamahal na eroplano sa buong mundo, hindi magastos ang mga operasyong gagawin nito gamit ang quick sync kit. Ang mga anti-ship missiles tulad ng LRASM ay magastos. Ang isang LRASM ay nagkakahalaga ng $3.24 million at ang bombang tumama sa Terawa ay may halagang 2.2 million. Ang mga iba pang missiles tulad ng Block 2 Harpoon ay nagkakahalaga ng $2.5 million. Samantalang ang RIM-174 ay may halagang $5 million. Kadalasan namang ginagamit ng mga barko at submarino ang Mark 48 torpedo sa pagpapalubog ng mga kalaban. Ang Mark 48 ay nakadisenyong sumabog sa ilalim ng parte ng isang barko upang wasakin ang pinakasentro nito para palubugin, halos katulad ng kakayahan ng quick sync. Pero mas mahal ang isang torpedo. Ang budget ng US Navy para sa Mark 48 torpedo ay $4 million kada unit. Dahil sa kamahalan ng torpedo, 50 units lamang ang nabuo at patuloy pang lumiliit ang supply. Napansin rin ng mga military strategists ang importansya ng murang armas, tulad na lamang ng nangyari sa digmaan sa Ukraine, kung saan gumamit ng murang drones at mga bomba ang magkabilang kampo. Bukod sa murang artillery shells, gumamit rin ang Ukraine ng mga drones na pwedeng mabili sa online marketplaces. Ang mga drones na ito ay kinakabitan ng mumurahing bomba bago ipabulusok sa mga kalabang Ruso. Ang murang doktrina ng digmaan ang gustong ipatupad ng US Air Force para sa quick sync program. Bagamat epektibo ang torpedoes mula sa mga submarino ng US, limitado lang ang galawan nito. Posibleng hindi makaresponde agad ang mga submarines sa bakbakan at pwede ring matamaan ang submarine sa mga missiles at depth charges. Quick sync ang solusyon dito dahil gawa ito sa isang lumang bomba na nanggaling pa sa 1950s. Malaki ang supply ng US ng mga bombang ito, kaya maraming misyon ang pwedeng magawa. Ang isang JDM kit na pwedeng kabitan ng quick sync ay nagkakahalaga lamang ng $25,000. Tinatayang mahigit 500,000 ang JDAM kits na pwedeng gamitin ng US Air Force. Nakakaalarma ito para sa China dahil ang mga JDM quick sync bombs ay sapat na para pabagsakin ang isang pulutong ng mga barko. Bukod sa USS Terawa, ilang mga barko pa ang napabagsak gamit ang quick sync bomb na pinakawalan ng B-2 bombers. Ayon sa Air Force Research Laboratory na organisasyong bumuo ng quick sync, ang mumurahing bomba ang solusyon sa mga banta sa maritime security ng Amerika. Alam na ngayon ng buong mundo na dapat nang mag-ingat ang China sa mga hakbang na gagawin nito sa Indo-Pacific. Ito pa ang isang katotohanan. Ang isang B-2 bomber ay may kakayahang magdala ng 16 na quick sync bombs. Ilang operasyon ang kayang ilunsad ng isang B-2 bomber, sapat na para mapabagsak ang maraming barko. Ang pinakamalapit na B-2 bomber na may quick sync bomb ay nakabase sa Guam at may kakayahan itong magsagawa ng operasyon ng mabilisan. Posible pang magdagdag ng anti-ship tools ang Air Force para sa mga lumilipad na B-2 bombers. Pero may limitasyon rin ang quick sync bombing operations. Limitado ang bilang ng mga airbase na kayang mag-maintain ng B-2 Spirit. Kailangan ng special climate-controlled cooling systems para mapangalagaan ang stealth system ng B-2. Ilang oras ang kailangan bago maging operational ang isang B-2 bomber.
Ang mga B-2 bombers ay nakabase rin sa Whiteman Air Force Base sa Missouri, ilang daang milya mula sa isang posibleng flashpoint operation. Pero kahit na ganun, hindi talaga matutumbasan ang kakayahan ng isang B-2 stealth bomber na may dalang lampas 10 quicksink bombs. Kapag naglagay na rin ng B-2 bombers sa mga base sa Japan o Pilipinas, mas lalong magiging tagilid ang posisyon ng China. Kapag kumilos na ito patungo sa Taiwan, malamang ay matitikman ng Chinese Army o Chinese Navy ang bagsik ng mga quicksink bombs. Dagdag pa rito, pinag-eksperimentuhan na ng US Air Force ang pagdadagdag ng operational range ng quicksink sa pamamagitan ng Powered Joint Direct Attack Munition o PJDAM. Natapos na ang wind tunnel testing para sa naturang bomba. Ang PJDAM na ito ay may 4 na parte: pop-out wings, jet engine, GPS inertial system at ang mismong low drag bomb. Ang isang normal na JDAM ay posibleng umabot ng 15 milyang distansya, pero ang PJDAM ay may kakayahang umabot ng 45 miles dahil sa mga pakpak nito. At dahil mas maliit ang munitions base ng PJDAM, pwede itong ikabit sa F-22 Raptor, F-35 Lightning, NGAD at FAXX. Wala pang kasiguruhan kung palalawigin ang PJDAM upang mas magamit sa mga malalaking barko. Pero talaga namang kitang-kita na ang potensyal nito. Kailangan ring magkaroon ng mas malaking engine ang PJDAM kung gagamitin man ito sa malalaking targets. Madadagdagan ang bigat ng PJDAM missile kung sakali at hindi na ito madaling maikakabit sa stealth bomber. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na makagawa ang US Air Force ng mas malaking version ng PJDAM. At kahit na ma-upgrade ang PJDAM, mas mura pa rin ito kumpara sa mga modernong anti-ship cruise missiles. Ngayon, napatunayan na ng US Air Force na hindi lang sa ground support at strategic bombing magagamit ang PJDAM, bagkus pati na sa pagpapalubog ng mga barko. Epektibo ang PJDAM para sa mga bansang maraming barko, tulad na lamang ng China. Panahon lang ang makakapagsabi kung makakabuo na ang China ng sandata na pwedeng tumapat sa makabagong quicksink bomb ng Amerika. Na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo.